ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Kapal niya ay laging buhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilalaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mo kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kanyang pinagdaanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod, sa Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ng Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na aming Diyos ang siyang humagos sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at maliligaw sa mga kaaway ng ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreo, ang labing nakatira dito. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang aming Diyos." Muling nangusap si Josue sa bayan, "Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw na nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo." Sumagot ang mga tao, "Hindi po bale, basta sa Panginoon kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabi uli ni Josue, "Kung gayon,
Itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, ang Panginoon ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Sikem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alintuntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng robles sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, tignan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat ng aking pangangailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay, kahit gabi diwa niya ay sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas ng buhay, ang kahahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Dadapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon.
pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sabihin nga ninyo, thank God I am blessed. Mas malakas. Tignan mo ang katabi mo, sabi mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Sabay-sabay natin sabihin, thank God we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Tayo ay laging pinagpapala ng Diyos. Amen? Kaya huwag niyong sasabihin, wala akong pera. Wag mo sasabihin mo, meron ako. No? Huwag mong sabihin, wala akong hanap boy. Sabihin mo, magkakaroon ako. Bakit? Sapagkat ang biyaya at pagpapala ni Jesus Nazareno ay hindi nagkukulang. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sino na po sa inyo ang nakakita na o nakapag-alaga ng bata? Taas ang kamay. Ayan. Halos lahat tayo dito ay nakakita at nakapag-alaga ng bata. Napakarami ng ugali ng mga bata na ating kinagigiliwan. Napakarami ng mga ugali ng mga bata na pwede nating matutunan sa kanila. At isa dito ay ang kanilang pagiging pagiging masunurin. Sabi niyo masunurin. Tanungin mo ang inyong katabi. Tingnan mo katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, masunurin ka ba? Alam niyo kasi ang mga bata, napakadaling utusan ng mga yan. No? Pag sinabi mo, punta ka ng tindahan, ibili mo ako, bibili yan. No? Pag sinabi ng mga magulang sa mga bata, maglilinis kayo ng bahay. Pero nung tumanda, malinis naman ng bahay, ay bahala ka nga, meron ka namang paa, meron ka namang kamay. Aba, okay lang tumanda, paurong. Okay. Amen? Hindi lang yun. No? Hindi lang masunurin ng bata, ang isang bata din ay matapat. Sabi niyo matapat. Ang mga bata, hindi nagsasabi ng kasinungalingan yan. Tama po ba? Hindi mo pagsisinungaling yan, bata yan eh. Sasabihin niya kung ano ang nangyayari sa kanya. Sasabihin niya kung sinasaktan siya. Sasabihin niya kung nagugutom siya. Sasabihin niya kung masaya siya o malungkot siya. Pero nung tumanda tayo, anong nangyari? Lagi nating itinatago. Kamusta ka na? Okay lang ako. Ano yung okay na yun? Hindi ko maintindihan, no? At hindi lang ang mga bata ay matapat, kundi ang mga bata ay napaka-inosente. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi, sabi mo, inosente ka pa ba? Kasi ang mga bata napakalinis ng pag-iisip. No? Napakalinis ng pag-iisip. No? Wala yang iniisip na masama ni kahalayan sa kanyang kapwa-tao. Pero nung tumanda tayo, bato-bato sa langit, tama ang bukol, lahat na ng masama, inisip natin sa ating kapwa. Kahit nga minsan sa pagdadasal, sinasabi natin, Panginoon, sana madapa yung kaaway ko. Nakakalungkot, no? Na kung kailan tayo tumanda, nalimutan natin ang ugali ng pagiging isang bata. Sa ating mabuting balita, no, narinig natin na ang Panginoong Jesus, no, binasbasan niya ang mga bata. Subalit ang mga alagad, pinagbawalan sila. Bakit? Sapagkat kung babalikan natin ang kasaysayan ng Biblia, at kahit noong unang panahon, ang mga bata ay walang sinabi sa lipunan. Wala silang boses. No?
Considered sila as third-class citizen. Pwede silang ibenta nung unang panahon. Ibig sabihin, walang-wala sila. Ang inaasahan lang nila ay ang kanilang mga magulang o sino mang nakakatanda na nag-aalaga sa kanila. Kaya nga, nung nakita ng Panginoong Hesus na sinasaway ng mga alagad ang mga bata, anong sabi ng Panginoong Hesus? Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Napakaganda sapagkat ito'y pagpapaalaala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kung hindi kayo matutulad sa mga bata, hinding-hindi tayo paghaharian ng Diyos. Amen? Iba yung childlike, katulad ng isang bata, at iba yung childish o nagbabata-bataan. Ang childlike ay kanyang isinasabuhay ang mga pag-uugali ng isang bata. Subalit pag sinabi mong childish o nagbabata-bataan, taliwas ito sa pagiging childlike. Bakit? Kasi pag sinabi mong childish, dapat ang sentro ikaw, no? Na lahat ng tao dapat sa iyo mag-adjust. At hindi lang yan. Ikaw ay palaging may may sumpong. Lagi ka nagtatantrum. Ay, hindi tama yan. No? Nagpapaalala ang Panginoong Hesus, tumulat ka sa isang bata upang pagharian ka ng Diyos. At hindi lang yan. No? Dito'y pinapaalalahanan ako at pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus, huwag nating sasaktan, huwag nating pababayaan, bagkus alagaan natin ang mga bata. Bakit? Sapagkat tayong mga matatandang narito ngayon, no? Tayo ang tinitignan ng mga bata bilang mga mabubuting halimbawa. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, sinabi mo sa isang bata o sinabi mo sa iyong anak, anak, huwag kang maninigarilyo, masama yan sa katawan. Pero paglabas mo ng bahay o pagpunta mo sa isang lugar, naninigarilyo ka naman. Amen? O halimbawa, sinabi mo, anak, o sa sinabi mo sa bata, bawal mag-inom, bawal magsugal. Bawal ang wag mong gagawin na pagkwentuhan mo ang buhay ng ibang tao. Pero nakita ka ng bata, nag-iinom, nagsusugal, online pa, at nakikipagtsismisan ka. Anong sasabihin ng bata? Walang sasabihin yan, pero sa mata at isip ng isang bata, tama ang ginagawa ko at ginagawa natin. Bakit? Sapagkat sa mata ng isang bata, ang ginagawa ng isang matanda ay laging tama, kahit ito ay mali. Kaya yan ang ating aalalahanin, kaya kaingat-ingat tayo. No? Kapag tayo may nakakasalamuhang bata, tayo ay may inaalagaang bata, no? Huwag natin silang sasamantalahin, no? At pangatlo, tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus na tulad ng isang bata, hayaan natin silang lumapit sa Diyos. Na ako at tayo, hayaan natin ang sarili natin ay ilagay natin sa kamay ng Diyos. Tulad ng unang pagbasa sa aklat, no? Sa aklat aklat ni Josue. Sapagkat narinig natin na sinabi ni Josue, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Dito'y narinig natin kung paano tinatapos ang pamamahala ni Josue sa bayang Israel. Sapagkat ang bayang Israel ay nakapunta na sa lupang pangako. Na sa pagtatapos ng buhay ni Josue, nagsisimula na ang panunungkulan ng mga hukom. No? Si Josue ang pinakaunang hukom
ng bansang Israel. At sa unang pagbasa, ipinakita dito ni Josue, pinaalalahanan niya at pinaggumawa pa sila ng kasulatan na ang ating paglilingkuran, ang ating sasambahin lamang ay walang iba kung hindi ang Diyos. No? Kaya nga anong sabi sa ating unang pagbasa, makatapos ng ilang taon, si Josue ay namatay sa edad na 110. Ipinakita dito ng unang pagbasa kung papaanong si Josue na sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pumumuno sa bayang Israel, ipinakita niya ang kanyang paglalagay ng sarili sa kamay ng Diyos. Na siya'y lumaban sa ngalan ng Diyos at hindi siya sumuway sa utos ng Diyos. At yan ang makikita natin sa ating mabuting balita. Na katulad ng isang bata, tumulad tayo sa mga bata upang nang sa ganon tayo ay pagharian ng Diyos. Pagiging matapat, pagiging masunurin, pagiging inosente, mapagkawang gawa, mapagpatawad, mapagkalinga, mapagmahal. Kapag nagagawa natin yan, natutulad tayo sa isang bata. Ngayong araw natin, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Roque, no? Nasa ating harapan. No? Si San Roque ay taga Montpellier sa Pransya. Isa siyang laiko, no? Isa siyang OFS, o isang tertiary circular member ng Franciscan. At itong si San Roque sa kanyang buhay, siya'y nagmithi na sumunod sa kalooban ng Diyos. Na itong si San Roque, nung minsan nagkaroon ng tawag dito, ng sakuna o nagkaroon ng epidemya, si San Roque ay nag-alagas ng mga may sakit. Pero anong nangyari? Si San Roque ay nahawa ng sakit. Kaya anong nangyari? Si San Roque ay pumunta sa kagubatan. Bakit? Sapagkat ayaw niyang maging pabigat sa mga tao na mag-aalaga sa kanya. Subalit napakabait ng Diyos. Bakit? Isang araw, may isang aso na lumabas at nagdala ng pagkain sa kanya. At itong asong ito ay isang pagmamay-ari ng isang mayaman na tao. At itong mayaman na tao, no, ay lagi na lang siyang nagugulat, no? At siya'y namamangha na kada umaga, laging nawawala ang kanyang aso. Kaya anong nangyari? Sinundan niya yung kanyang aso at nakita niya doon si San Roque na may sakit. At pamula noon, inalagaan nitong taong ito si San Roque. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit may aso si San Roque. Yun ang kwento noon. Ngayon, magtataka kayo bakit may anghel na merong dala-dala, no? Bakit merong anghel na may dalang tabla? Sapagkat itong si San Roque, yung kanyang tiyuhin na gobernador noon ng Montpellier, ay nadaan baga sa kwento. At si San Roque ang napagbintangan. Subalit itong si San Roque, hindi niya ipinaglaban ng sarili niya. Hinayaan niya na siya ay makulong. At nung siya'y nasa kulungan na, siya ay siyempre nagkasakit at siya ay namatay. At nung siya'y mamatay, nung binuksan nila ang kanyang kulungan, merong naiwang tabla na ito ang nasusulat na ang sino mang pupunta kay Roque sa pamamagitan ng ngalan niya ay magkakaroon ng kagalingan sa kanyang sakit. No wonder, si San Roque ay patron ng mga may sakit. Kaya nga yung mga lolo at lola natin, may debosyon kay San Roque, lalo na kapag ikaw ay may sakit. At hindi lang yan, si San Roque ay ipinoprosesyon kapag merong sakuna o delubyo sa isang lugar. Bakit? Sapagkat ay si San Roque ay pintakasi din ng mga sakuna at mga delubyo. Pero hindi lang yon.
yung mga dog lovers na narito, si San Roque din ay patron ng mga aso. Bakit? Sa pamamagitan ng aso, natagpuan siya at inalagaan ng lalaking mayaman. Pero kung ating titingnan ng maigi ang buhay ni San Roque, pinagpala siya ng Panginoon dahil sa kanyang buhay, siya ay nagsabuhay ng mga turo at aral ng Diyos. Siya ay nagpakabata sa harap ng Diyos. Naging masunurin, naging inosente. Kaya nung siya ay pumanaw, siya ay inakyat ng Diyos. Siya ay itinaas ng Diyos. Bakit? Na sa pamamagitan niya, ang lahat ng may sakit ay magkaroon ng kagalingan. Kaya yung mga may sakit ngayon na narito ngayon sa banal na misang ito, tayo'y nagdadasal kay Jesus Nazareno. Tayo'y nagdadasal kay San Roque na nawa ang ating mga sakit, ang ating mga karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Subalit higit sa lahat, tayo ay humihiling kay Jesus Nazareno at tayo humihiling kay San Roque na nawa ako at tayo'y mabigyan ng biyaya na maging katulad ng isang bata upang nang sa ganon, tayo ay pagharian ng poong may kapal. Hari nawa, ang pagpapala ni Jesus Nazareno ay mapa sa inyo at nawa ang panalangin ni San Roque ay tumuwang sa atin upang ang ating mga nararamdaman at ang ating mga sakit ay magkaroon ng kagalingan. Amen? 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 Pagpalain kayo ng pong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan namin alay sa iyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya.
Mamarapatin ko sina inyong katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda ngayong si San Roque ay ginugunita. Pagkaloban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan ng bunang buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat agad sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ahamay, sinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming inilalaahan sa iyo. Ito nawa'y maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo, na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat,
Ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang kabayak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santa Clara ng Assisi, ni San Antonio de Padua, ni San Juan Bautista, ni San Roque at ni Santa Teresita ng Niño Jesus, mga martir at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Amang handog na ito na aming pakipagkasundo sa iyo magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalatayang pag-ibig yung simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispong si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasan yung kaninningang walang maliw sapagkat aming masisilan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala, pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindabating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangit at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin.